Tatsulok na Daigdig ni Natsume Soseki. Unang kabanata. Paakyat siya sa isang landas sa bundok. Nakapag-isip-isip ako. Kapag laging ang utak ang pinapangibabaw mo, magiging malupit ka. Sumagwan ka sa ilog ng emosyon at matatangay ka ng agos. Palayain mo naman ang iyong mga hangarin at di ka mapakali sa iyong pagkakakulong. Hindi ka siyang mamuhay rito sa daigdig na ito sambit ng isang pintor. Ang pintor ay hindi naniniwalang likha ng Diyos o ng demonyo ang mundong ito, kundi ng mga karaniwang tao sa paligid. Sinasabi ng pintor na dapat alisin sa mundo ang lahat ng alalahanin at problemang nagpapabigat sa buhay at sa halip ay ilarawan ang isang daigdig na punong-puno ng biyaya at pagmamahal. Sapat nang ilarawan sa isip at magkakabuhay ang tula, magkakahimig ang awit, sapat nang magkaroon ka ng ganitong pananaw sa buhay at ang maramit pulgar na mundong ito ay magiging malinis at maganda sa mata ng iyong kaluluwa. Pagkaraang mabuhay ng 20 taon, napag-isip-isip ko ang karapat-dapat mamuhay sa mundong ito. Habang naglalakbay ang isip ng pintor, lahat ng kanyang nakikita ay kanyang inilalarawan. At habang tinatanaw niya ang bundok na kanyang aakyatin, ay marami siyang nakikita kasama na dito ang figurang nakabalot ng pulang kumot na pababa sa gilid ng bundok at tinanong sa kanyang sarili kung makakarating kaya siya roon. Sa kabila ng malalaking bato na dadaanan ng pintor sa bundok na kanyang aakyatin, hindi ito naging hadlang upang hindi siya tumuloy sa kanyang balak. Sa kanyang paglalakbay, maraming nakikita ang pintor na bago sa kanyang paningin. Maging ang pag-awit ng mga pipit ay kanyang naririnig at inilarawan niyang ang isang pipit ay pasisid habang ang isa naman ay paitaas. Ayon sa pintor na ito, hindi mawawala sa Makata ang kalungkutan, pero nang marinig niyang umaawit ang pipit, ni katiting na sakit o lungkot ay wala siyang naramdaman dahil sa loob ng 30 taon ng pamumuhay niya sa daigdig na ito, marami na siyang pagdurusang naranasan at tanging ang tula lamang ang nag-aangat sa kanyang damdamin. Tula ang pangunahing panlalakbay ng pintor na ito. Habang isinasagawa niya ang kanyang panlalakbay, itinuring niyang bahagi ito ng dulangno at ang mga aktor ay ang mga taong makikilala niya at sa kanyang paglalakbay nagsimula siyang ituring na ring bahagi lamang ng pangkalahatang kanbas ng kalikasan ang lahat ng makikita niyang magsasaka, negosyante, clerk sa nayon at matandang babae o lalaki. Sa patuloy na paglalakbay ng pintor na ito ay dumidilim ang langit na kung saan natatakpan ito ng makakapal na ulap hanggang sa unti-unting pumatak ang ulan at lumakas pa na naging dahilan upang dumikit ang damit sa katawan ng pintor na manlalakbay. Ikalawang kabanata. Sa paglalakbay ng pintor sa bundok habang umuulan, nakakita siya ng isang bahay na may isang matandang nakatira at may tindahan. Sa pagkakita ng pintor sa matandang babae, napatitig siya rito at unti-unting nabubuo ang larawan sa kanyang isipan na kung saan bumalik ang kanyang alaala sa isang babaeng gumanap sa teatrong Hoshino na kung saan ang babae sa dula ay kamukhang-kamukha ng matandang nasa harapan niya ngayon. Habang nakaupo ang pintor at lamig na lamig dahil siya ay basa, dulot ng malakas na ulan, inabutan siya ng isang tasa ng tsaa. Habang nag-uusap ang matanda at ang pintor, inilabas ng isang pintor ang kanyang sketchpad mula sa kanyang kimono. Sinimulang iguhit ang mukha ng matanda ng patagilid. Sa pagiging pintor, dalawa ang nabuong impresyon sa kanyang isip na mukha ng matanda. Una ay ang mukha ng matandang babae sa Takasago at ang pangalawa ay ang bruha ng bundok na iginuhit ni Rosetsu. Habang sila ay patuloy na
nag-uusap, kapwa silang natahimik. Dinampot muli ng pintor ang kanyang sketchpad at walang kibo niyang iginuhit ang mga manok. Nang makarinig siya ng papalapit na kuliling ng kampanilya ng kabayo, nanaot sa kanya ang kuliling may sarili itong ritmo at ang iisang kumpas nito'y parang umiikot sa kanyang ulo. Huminto siya sa pagguhit at isinulat sa papel ang ganito. Tagsibol na, nanunuot sa tainga ni Inen ang mga kampanilya ng kabayo, nahatid ng hangin. Habang siya ay nakaupo at nakarinig ang malambing na awit ng isang kutsero na kung saan ang kanyang awit ay punong-puno ng pagmamahal, at muli sinulat niya sa pahina ang sumusunod na taludtod. Simbilis ng usa, umagibis sa ulang tagsibol ang isang awit, naiwang sumusunod ang kabayo na may kampanilyang kumikiniling. Tila ba habang binabasa ng pintor ang taludtod, hindi siya makapaniwalang siya ang sumulat nito. Sa munting nayon na wala siyang ibang nadaraanan kung umiwas ka sa mga bulaklak. Namuhay siya sa pagkaulila ng landas sa bawat pagdating ng tagsibol. Naisip niya kung ilang taon na siyang nakatira rito at araw-araw na magbibilang ng kuliling ng kampanilya habang patuloy na pumuputi ang kanyang buhok sa paglipas ng panahon, kaya naisulat niya sa sumusunod na pahin ang ganito. Inaawit ng kutsero ang paglipas ng mga araw at ang tagsibol na may ubong di kinulayan ay papalapit na sa katapusan. Habang may kausap ang matanda, inilabas muli ng pintor ang kanyang sketchpad para iguhit o igawa ng tula ang inilalarawan ng matanda at isinulat niya ito. Matalino ang nobyang nangangabayo kung nalaglag na ang lahat ng bulaklak sa sanga. Sa pag-alis ni Jen sa bahay ng matandang babae, nalaman ng pintor na si Jen ay taga-Nakoy at nalaman niyang anak ni Shioda ang ikakasal sa babaeng inihatid niya sa kabayo. At maya-maya, sinabi ng matandang babae ang tungkol sa babaeng taga-Nagara na kung saan siya ang babaeng nagkaroon ng dalawang sabay na manliligaw at araw-araw siyang nag-iisip kung kanino ibibigay ang kanyang puso, kung kay Sasada o kay Sasabe. Hanggang sa hindi siya nakapagpasya at tumalon siya sa ilog Fuji at tinapos ang kanyang buhay. Binanggit din ng matanda ang tungkol sa anak ni Shioda na minalas na magkaroon ng sabay na manliligaw. Ang isa ay taga Kyoto at ang isa ay pinakamayaman sa Kastilyong bayan. Ang babaeng anak ni Shioda ay gusto ang lalaking taga Kyoto, ngunit iba ang gusto ng kanyang ama at pinakasal siya sa lalaking hindi niya gusto. Alagang-alaga ang anak ni Shioda sa lalaking ito, ngunit nang nalugi ang bangkong pinapasukan ng lalaki, ay iniwan niya ang lalaki at sinabi ng mga tao na siya ay manhid. Isa lamang ang pagkakaiba ng babaeng taga-Nagara at ang babaeng anak ni Shioda, dahil ang babaeng taga-Nagara ay tinapos ang kanyang buhay, samantalang ang anak ni Shioda ay iniwan ang lalaking kanyang pinakasalan. Ikatlong kabanata. Kakaiba sa lahat ang naging karanasan ng pintor sa otel ni Shioda. Ang babaeng nagpatuloy sa kanya nang siya ay dumating, naghain ng hapunan, nagturo sa banyo at ang babaeng nag-aayos sa kanyang higaan ay isa. Humingi pa ito ng paumanhin sa pintor dahil sa pampamilya niya ito pinatuloy. Nang gabing iyon, hindi makatulog ang pintor dahil sa kaluskos ng kawayan na napakalapit sa kanyang kama. Kay ganda, kay sariwa ng gabing iyon ng tagsibol. Noong una, akala ng isang pintor na sa isip niya lamang ang naririnig niyang marahang awit. Napakahina at napakababa ng boses pero dinig pa rin. Isang marahang pintig na umaalon-alon sa naglalamay na gabi ng tagsibol. Ang lirika ng awit ng babaeng taga-Nagara na parang paulit-ulit niyang naririnig. Kinuha niya ang relo sa ilalim at tinignan ng oras. 1:10. Isinauli niya ang relo niya sa ilalim ng unan at binalikan ng kanyang iniisip.
isip. Ang nakita niya ay isang tao at ito ay babae. Ayon sa pintor na manlalakbay, kapag nagkukwento na tayo ng ating mga karanasan sa iba, saka na lamang bumabalik ang ating pagiging alagad ng sining. Kung ipapahayag ito sa isang formula, masasabi mong ang pintor ay isang taong nabubuhay sa tatsulok na maiiwan kapag binawas ang anggulong tinatawag nating sentido common sa daigdig nating may apat na sulok. Habang nakahiga ka sa kama, nagsulat ang pintor ng sunod-sunod na hoko tungkol sa mga naganap ng gabing iyon. Habang naglalakbay sa malayong lupain ang kamalayan ng pintor nang marinig niyang itinulak pabukas ang pinto ng kanyang kwarto, unti-unting nagkaanyo sa pintuan ang parang multong anino ng isang babae. Huminto ang anino sa harap ng kabinet, bumakas ang pinto nito at sa dilim, mababanaag niya ang isang maputi at naputlang braso na dahan-dahang sumungaw sa manggas. Muling isinara ang kabinet at inihatid ng umaaling-along sahig ng kanyang kwarto ang anino hanggang sa pinto. Nang makalabas na siya, kusang bumigat ang talukap ng kanyang mga mata hanggang sa siya ay makatulog. Hindi niya alam kung gaano kahaba ang tulog niya hanggang sa magising siya sa pagtawa ng isang babae. Bumangon siya at naligo. Pagkabukas niya ng pinto, nabigla siya sa bumulaga sa kanya dahil hindi niya inaasahang may tao pala sa pinto. Ngunit sa pagkakatingin niya sa mukha ng babaeng kaharap niya, hindi niya malaman ang gagawin at ipapasya. Tahimik siyang nakatayo roon, nakaimpit ang maninipis na mga labi, pasulyap-sulyap ang mga matang para bang ibig niyang makitang lahat, maging ang kaliit-liitang detalye. Ika-4 na kabanata. Bumalik na ng kanyang kwarto ang pintor na parang wala sa sarili at napansin niyang naayos na ito at napalisan ng alikabok. Habang nag-iisip ang pintor kung ano nga ba ang magiging dating ng tulang buong alab niyang isinulat ng gabing siya ay nakakita ng babae, ngunit nabigla siya nang makitang may nagsalat sa ilalim ng mga bulaklak aron niya'y may halik na hamog, hindi mapalagay sa bukang liwayway na sa sangay yumayapos. Nahihirapang basahin ng pintor sa bawat taludtod sapagkat malabo dahil lapis ang ipinansulat at tinignan niya muli ang sumunod na tula. Lumalabo, lumalayo ang mga anino ng gabi sa tagsibol, bulaklak at babae waring pinag-isa. Habang naglilibot-libot ang pintor na kung saan tinitignan ang bawat sulok ng otel at sinasabi kung bakit na lamang ganon ang naging itsura nito hanggang sa mapadpad siya sa nakakalulang ikalawang palapag. Tamang-tama ang lugar na iyon para sa isang katulad niya na nagtatangkang tumakas sa mundo. Lumipas ang oras ng pagkain ng pintor bago marinig ng pintor ang mga yabag at umaasa ang pintor na makita ang babaeng kausap niya sa banyo. Ngunit para siyang nadismaya nang makita niya na ang babaeng ito ay hindi ang babaeng nakita niya sa banyo, kundi ang dalagitang naghatid sa kanya sa kwarto at humingi pa ito ng pasensya kung bakit siya natagalan. Habang kumakain ang pintor, tinanong niya ang dalagita tungkol sa babaeng may bahay na kung saan pumasok sa kanyang kwarto nang gabing siya ay natutulog at labas sa kanyang kaalaman na ang babaeng ito ay pinaalis niya sa sarili niyang kwarto. Minsan pang humilata sa sahig ang pintor at di nagtagal, lumipad ang kanyang isip at naisulat ang mga sumusunod na taludtod. Higit pang mapanglaw sa nawawalang sinag ng buwan, naiwan sa mga manlalakbay bago sumapit ang bukang liwayway, ang paglalaho ng maamo mong mukha sa aking pananaw. Ipinaghalimbawa ng pintor kahit sansaglit na umiibig siya sa paru-paro at nagkakandamatay siyang makipagkilala sa kanya, kung hindi nga lamang daw nabigla ang pintor sa itinapon niyang mabagsik na tingin sa kanya, ay maidadagdag niya ito. Kung sulyap sa iyo ay kamatayan ko, kaluwalhatian ang aking pagyao. Sa kabutihang palad, kinalimutan na ng pintor ang walang kwentang pag-ibig at
at siya ay hindi na marunong umibig. Gustuhin niya man iyon, habang lumilipad na lamang ang isip ng pintor, biglang nabuksan ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok ang babaeng gusto niyang makita at tila wala ng bakas ng pagkamahiyain o pagkapahiya ang makikita rito, at tanging salamat lang ang nasasambit ng pintor. Nag-uusap silang dalawa habang nakahiga ang pintor at nakaupo ang babae. Nakatingin lang ang pintor sa yokan na dala ng babae at sambit niya sa kanyang isip na hindi siya interesado kung saan ito galing o kung sino ang nagdala. At patuloy lamang ang kanilang kwentuhan. Ang babae ay hindi interesado sa mangkok, ngunit ang pintor ay interesado rito. Biglang nabanggit ng babaeng ang tungkol sa tsaa na pinagmulan ng mga bagong katanungan ng pintor kung tungkol saan ang tsaang sinasabi ng babae, kung mayroong seremonya o wala. Habang nag-uusap ang dalawa, may biglang pipit na umaawit at kapwa silang tumigil sa pagsasalita at naupo na lamang. At bigla na lamang nasambit ng babae ang tungkol sa babaeng taga-Nagara at walang sabi-sabing binigkas ang awit ng babaeng taga-Nagara sa walang tonong tinig. Mula sa dahon ng taglagas ng punong-puno ng pag-ibig, isang perlas na hamog ang lumaya, nalaglag ang nabasag ang lupa, kaya ako'y tumatakas sa mapanupil na pag-ibig upang maglahos sa mundo. At sinabi ng pintor na narinig niya na ito sa tea house na kung saan ito ay ang kwento ng matandang babae sa kanya. At sabi nga ng babaeng kausap ng pintor na walang napala ang babaeng taga-Nagara sa pagtalon sa ilog ng Fuji, at kung siya raw ay nalagay sa posisyon ng babaeng taga-Nagara ay sasagutin niya kapwa sila sa sado at sasabi, dahil hindi naman daw kailangan maging alamasag ka para mabuhay. At bigla na lamang umawit muli ang pipit at nagparinig ng napakataas na nota na hindi inaasahang marinig ng pintor. At iyan ang tunay na tula, sabi ng babae. Ikalimang kabanata. Pumunta sa isang barbershop ang pintor at nagpatanggal ng balbas. At habang sila ay nagkwekwentuhan, tinanong siya ng barbero kung siya ba ay taga Tokyo, ngunit di niya sinabi kung saan nga ba siya sa Tokyo nabibilang. Hindi ordinaryo ang barberong ito. Nang una siyang sumilip sa barberya, nakita niya siyang nakadikwatro at mukhang bagot. Hinahatak niya ang isang mahabang tubo at pinalalabas ang usok mula sa laroang bandera ng alyansang Anglo-Hapones. Inaamin niyang kakaiba ito, pero nang makapasok na siya sa barberya at maipagkatiwala sa kanya ang ulo niya, saka lamang siya nag-alala. Sa ginawang pagwasiwas ng barbero ng labaha, malinaw na wala siyang nalalaman sa batas ng sibilisasyon. Nakayod ng labaha ang pisngi ng pintor at nang inaahitan na siya sa may patilya, pumintig ng napakalakas ang mga ugat niya sa kanyang sentido at parang sasabog. Ang lalo pang masama, lasing ang barbero. Tuwing sasabihin niyang Ginoo, nanunuot sa ilong ng pintor ang matapang na amoy nito. Ang mukha ng pintor ay bago pa lamang sa mata ng barbero, kaya tinanong niya ang pintor kung gaano na siya katagal sa tinitirhan niya at sumagot ang pintor na 2 hanggang 3 araw pa lamang, maging kung saan tumigil na bahay ang pintor ay inalam din ng barbero at sumagot ang pintor na kina Shioda siya tumigil. Binalaan ng barbero ang pintor na mag-ingat sa babaeng anak ni Shioda sa kadahilanang diborsyada at baliw ang babae. Hindi sana maniniwala ang pintor, ngunit sinabi ng barbero na sila ay may ebidensya na baliw ang babaeng anak ni Shioda. At nagkwentuhan pa ang barbero sa nalalaman niya tungkol sa babae na kung saan ang nagkakandamatay sa kanya ang paring nobisyo sa templo ng Kankaiji. Ang paring ito ay patay na patay sa babaeng anak ni Shioda,
hanggang sa isang araw nabigla na lamang ang nobisyo sa ginawa ng babaeng anak ni Shioda dahil noong nasa pangunahang tanggapan siya ng templo at nangunguna sa serbisyo kasama ng abot, ang puno ng monastery, humihingal na biglang pumasok ang babae. Cora, ha, 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 at biglang lugambitin sa liig ni Taiyan at sinabi, kung talagang mahal mo ako, angkinin mo ako rito sa harap ni Buddha. Dahil hiyang-hiya ang nobisyo sa pagkakasulat sa isang luka-luka, ay palihim siyang tumakas sa gabing iyon at sinabing siya ay namitay. Interesanting kwento, sambit ng pintor. Hayaan niyo po at iiwasan ko siya, dagdag pa ng pintor sa isang barbero. Habang nag-uusap ang pintor at ang barbero, ay biglang dumating ang batang pari na tinawag ng barbero sa pangalang Rionan. Habang nagbibiroan ang barbero at si Rionan, tinanong ng barbero kay Rionan kung nasaan si Taiyan at sinabi ni Rionan na hindi siya namatay dahil pagkatapos ng nangyari, nahimasmasan ito at nagtungo sa templo ng Daibanji sa Rikusen na kung saan ibinuhos niya ang panahon sa pag-aaral at sinasabi ng lahat na siya ay natuto na. Ika-6 na kabanata. Ibinukas ng pintor ang lahat ng parang nagkulong na partisyon at naupo sa harap ng mesa sa liwanag ng papalubog na araw. Naupong nakapangalumbaba ang pintor habang naglalaro sa kanyang isip na kung ang kanyang puso ay malaya at bukas tulad ng kwarto kung asan siya, di man tinatawag, naglalagos din ang hangin dito. Ang buhay ay siyang di matatakasang karera ng daga kung saan lagi kang inuudyukan ng paghahangad sa mga bagay na materyal upang makipagbugno ka at makipag-away sa iyong kapitbahay, ang sabi ng pintor. Tagtagpan niya, para sa atin na nakatira sa daigdig na ito na may silangan at kunluran, ay laging tumutulay sa alambre ng kapakinabangan at kawalan ng mapapala. Katanggali ang pag-ibig na walang layuning pansarili. Ang tanging paraan upang makalikha ang pintor ng isang larawang guhit na naiiba sa karaniwan ay bigyang buhay ang kanyang paksa sa pamamagitan ng sarili niyang interpretasyon. Hindi masasabing matagumpay sa kanyang pagtatangka ang sinumang pintor kung hindi malinaw na maipakikita ng bawat hagod ng kanyang pinsel ang pansarili niyang pananaw, sapagkat hangad niyang bigyang diin ang mismong bagay tungkol sa pinaniniwalaan niyang sulok ng sangnilikha na nagsisilbing inspirasyon sa kanya. Nakaupo at nakatanga sa kanyang sketchpad hanggang sa halos mabutas na ang pahina sa pagkakatingin ng pintor. Nagplano siya, nag-isip, nagpakana, wala rin. Hindi ko mabigyan ng hugis ang aking mga damdamin, sabi ng pintor. Napag-isip-isip niya na mali siya sa pagtatangkang iguhit ang ganoong kalagayan, kaya binitiwan na niya ang kanyang lapis. Nagpasya na lamang ang pintor na lumipat sa tula dahil hindi siya makaguhit. Umusad ang kanyang lapis sa pahina at sa pagpipilit na isulat niya ang mga sumusunod na taludtod sa loob ng 30 minuto. Ang mga buwan ng tagsibol ay sambilis ng patalitis na bataan. Ngunit ang kalungkutan ay singhaba ng tangkay ng mabangong halaman. Tahimik na nalalaglag ang mga talutot sa ulilang halamanan. Tahimik ang alpa sa ulilang bulwagan. Walang kibong nakalambitin ang gagamba sa sabot habang lumalakbay ang mga daliri ng usok sa kawayang kisame. Sa pagsusulat ng taludtod na ito, nagkaroon ang pintor ng impresyon na bakit mas madaling magsulat ng tula kaysa magpinta. Gayunpaman, mayroon siyang damdaming hindi maipahayag sa kanbas. Muli niyang ginalugad ang kanyang utak at sa kalaunay nagsulat. Nag-iisang nakaupo sa di magambalang katahimikan. Nagkaroon ng kahina-hinalang liwanag sa aking puso. Kilos ng tao'y napakawalang saysay sa aking puso. Kailan ko malilimutan ang kalagayan kong ito?
kung saan bawat araw na matatagpuan ang kapayapaan, makikita kung gaano kaabala ang nakaraang panahon. Ang kaluluwang nais mamahingay saan ilalatag sa piling ng maputing ulap sa may kalayuan. Pagkatapos magsulat ng pintor, binasa niya ang kanyang isinulat at nawilihan siya rito. Habang nakaupo ang pintor na may dalang lapis, natakot siya sa kanyang nakita na nagkukubling anyo. Wala pang isang minuto ang nagkukubling anino ay muling lumitaw sa ibang direksyon. Iyon ay ang balingkinitang anyo ng isang babaeng nakasuot ng damit pangkasal na may mahabang manggas. Malungkot ito at walang ingay na naglalakad sa balkonahe. Nang muling makita ng pintor ang babae sa pintuan, sumagi sa kanyang isip na gisingin siya sa waring malalim na pagtulog na kinahulugan niya. Habang humahanap ng dahilan ng pintor kung bakit hindi niya magawa ang kanyang binabalak, muling nagdaan ang babae. Malinaw na wala siyang kaalam-alam na may nakakakita sa kanya at nag-aalala. Ikinayamot ng pintor na wari, napakataas na niya para hindi siya mapansin. Sinasabi niya sa kanyang sarili na sa susunod, ng isang kumpol ng ulap ang di nakapagpigil at nagpawala ng malungkot na mga patak ng masinsinang ulan at ganap na siyang nawala sa kanyang paningin. Ikapitong kabanata. Bumaba ang pintor upang maligo. Pagtapak niya sa banyera, ang tanging nasa isip niya ay isang tula ng makatang Tsino na si Pailetien na nagpapahayag ng kasiyahang nadarama niya pagkarinig pa lamang sa mga salitang mainit na bukal. Humahaplos ang tubig ng bukal at lumalambot ang kagaspangan sa aking balat. Hanggang dibdib ang tubig kaya nagbabad ang pintor ng husto. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang mainit na tubig, pero kay ganda ng patuloy nitong pagdaloy sa gilid. Habang nakalutang pa rin sa tubig ang pintor, nakabuo siya ng mga taludtod na parangal sa pagkalunod. Sa ilalim ng lupa kung saan ang lahat ay sindilim ng gabi, nakababasang mabuti ang tumatagas na ulan. Malamig ang nagyayelong hamog, ngunit sa tubig ng bukal, nakalutang man sa alon o nakahimlay sa ilalim, walang kapaitan. Habang nakalutang sa tubig at binibigkas-bigkas sa sarili ang mga taludtod, may narinig siyang tugtog ng samisen. Nawiwiling makinig sa tugtog ng samisen ng pintor habang nakalutang ang kanyang katawan at kaluluwa sa mainit na tubig. Nang marinig niya ang samisen, nabuksan sa kanyang harap ang halos limot ng tanawin at natagpuan na lamang ang kanyang sarili sa mahiwaga at kasiyang daigdig ng nakaraan. Biglang bumukas ang pinto at may pumasok na isang babae. Napawi ang lahat ang pagkamaginoo at magandang asal ng pintor pagkakita sa kanyang balingkinitang katawan na may koronang itim na itim at mahabang buhok. Napuno ang kanyang buong pagkatao sa pagtuglas na napakagandang ipinta ang nasa harap niya. Nang sumunod na sandali, lumilipad ng paakyat sa mga baitang ang maputing anyo. Malinaw niyang naririnig ang mahinang halakhak na umaalingaw sa pasilyo hanggang sa unti-unting mawala. Muling natahimik sa banyo, sumaboy ang tubig sa kanyang mukha kaya tumayo na siya. Sa kanyang pagtayo, umalon ang tubig sa kanyang dibdib at tumilamsik sa gilid ng banyera. Ikawalong kabanata. Inimbitahan ni Shiyoda na magtsaa ang pintor at ang iba pang mga panauhin ay si Daitetsu at ang abot ng templong Kankaiji at isang karaniwang kabataan. Tinanong ng abot ang pintor kung hindi ba siya nalulungkot sa pag-iisa niya sa kanayunan, ngunit ungol lamang ang sagot ng pintor dahil hindi totoo kung sasabihin niyang nalulungkot siya at kung sasabihin niya namang hindi siya nalulungkot ay kakailanganin niya pang mahabang paliwanag para rito. Ngunit biglang nagsalita si Shiyoda at sinabi sa abot na naparito ang ginoong ito para magpinta kaya lagi siyang abala. Magaling, sagot ng abot. Siguro ay kabilang ka sa estilong Nanso, dagdag pa niya. Ngunit hindi estilong kanluranin ang ipinipinta niya, sagot na naman ni Shiyoda.
Habang sila ay sumisimsim ng tsaa, nabanggit ng Abot na nakita niyang nagpipinta ang isang kabataan na kanilang kaharap. At humanga si Abot, ngunit makikita ang pagkapahiya ng kabataang ito, maging ang paglalakad ni Onami na anak ni Shiada ay nabanggit ni Abot na nakita niya ito noong isang araw at nag-aalangan naman si Shiada sa kwento ng Abot at muling ibinalik ang usapan sa mga koleksyon nito at lahat ng kanyang koleksyon ay halatang humahanga ang Abot sa bawat sinasabi ni Shiada. Nakatingin ang lahat sa inkstone habang dahan-dahan inilalabas sa bag ng damask. Ang takip na gawa sa balat ng punong pinon o pinakinis sa natural nitong anyong hindi magaspang ay may sulat na 2 di mabasang karakter ng Tsino na nakasulat sa pulang barnis. Hindi ordinaryo ang takip na iyan, sabi ni Shiada. Ngunit ang pintor ay walang interes dito. Sinabi niyang alam kong gawa iyan mismo ni Sanyo. Sa tingin ko ay higit pang pangit kaysa kanina. Halakhak ang Abot sa sinabi ng pintor at tila naaawang tinignan ng binata si Shiada na nagdaramdam sa sinabi ng pintor. Patuloy lang ang usapan nila tungkol sa inkstone na inilabas at ipinakita ni Shiada. Ngunit sa huli sinabi ng Abot na gusto niyang magkaroon ng inkstone, ngunit mahirap hanapin ang inkstone na tulad kay Shiada. Nalaman din ng pintor na si Shiada at ang binata ay magpitsan dahil may pagkahiwig ang mga ito. Sa sandaling iyon ay aalis na ang binatang patungong China, ngunit hindi na nag-usisa pa ang pintor upang malaman pa ang dahilan kung bakit pupunta ang binata sa China. Pinaliwanag ni Shiada na patungo ang kanyang pamangkin sa Manchuria. Mula nang dumating ang pintor sa lugar na ito, nakintal na sa kanyang isip na ito ay simpleng nayon ng mga pangarap sa gilid ng bundok kung saan nag-aawitan ng mga ibon, nalaglag sa lupa ang mga bulaklak at dumadaloy ang mainit na tubig sa mga bukal. Ngunit hanggang doon na lamang, naisip ng pintor na baka ito na ang oras upang itigis ang dugo ng kabataang ito at ihalo sa malawak na pulang ilog na nagbibigay ng ilaw sa mapanglaw at tigang na kapatagan ng Manchuria. Ika-9 na kabanata. Nakabalik na sa kanyang kwarto ang pintor at nagbabasa ng libro. Mayroong isang babae ang nagtanong sa kanya kung siya ba ay nag-aaral at sumagot ang pintor na tumuloy siya sapagkat wala naman siyang ginagawa. Hanggang sa sila ay nag-usap at nagtanungan tungkol sa pagbabasa ng nobela na ayon sa pintor, kailangang basahin ng simula hanggang sa katapusan samantalang ang babae ay walang interes sa pagbabasa ng nobela. Dahil sa mga sinabi ng pintor sa babae tungkol sa nobela, sinabi ng babae na basahin sa kanya ng pintor ang isa sa kawili-wiling paksa na binasa niya kanina, ngunit hindi sa Ingles, ngunit sa basahin niya sa Nipongo. Ang nakasulat sa Ingles ay isinalin nga ng pintor sa Nipongo ang Ingles habang nagbabasa. Ngunit ang binasa ng pintor ay ang buod lamang at sinabi ng babae na hindi mahalaga kung basahin niya man ito o hindi. Wala rin daw halaga sa kanya kung dagdagan pa niya ito sa sarili niyang pahayag. Sinabi ng pintor na ang karaniwang nobela ay parang report ng isang detective. Nakababagot, matagal at nakapapagod dahil hindi naging mapagwalang bahala kahit kailan. Ngunit nang itinuloy ng pintor na basahin ang nobela, sinabi ng babae na hindi nagwawalang bahala iyon sa kanya. Hindi nga, pero pwede mong pakinggan ng pagwawalang bahala, sagot ng pintor. Nag-usap pa ang babae at ang pintor tungkol sa nobelang kanilang pinagsasaluhan hanggang sa napunta ang kanilang usapan sa binatang kanyang pinsan na pumunta na sa China upang makipaglaban. Lumipas ang oras sa kanilang kwentuhan hanggang sa humiling ang babae sa pintor kung maaari niya bang ipinta na nakalutang siya sa tubig, walang makikitang sakit, lumulutang ng payapa sa kanyang walang hanggang pamamahinga. Nagulat ang pintor sa hiling ng babae at marahang tumayo ang babae at nang makatatlong hakbang patungo sa pinto ay saglit na lumingon. May ngiting naglalaro sa kanyang mga labi, mahabang sandali,
nakatanga ang pintor sa kalawakan. Ika-10 Kabanata. Pumasyal ang pintor sa lawa ng Kagami. Ipinahinga niya sa damong sinlambot ng kutsyon ang kanyang puwit na masunurin sa batas. Pinagmamasdan niya ang lahat mula sa kanyang kinalalagyan sa tugatog ng katarungan na pinangingibabawan nito sa habang panahon. Habang nag-iisip ang pintor kung paano ipipinta ang isang magandang babae na nakalutang sa isang lawang tulad nito, naglakad siyang pabalik ng lawa. Humitit siya ng isang pangsigarilyo at minsan pang nagmuni-muni. Bigla niyang naalala ang biro ni Onami sa otel at parang balsa ang kanyang puso na tinatangay ng malalaking alon. Ibig niyang ipinta ang mukha ni Onami, ngunit hindi angkop ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kung mukha ng ibang babae ang kanyang gagamitin, binilang niya sa kanyang daliri ang lahat ng babaeng kilala niya, ngunit wala sa kanila ang kasiyasiyang maging modelo. Sa kanyang pag-iisip kung ano ang gagamitin niyang emosyon sa kanyang pagpipinta, nakarinig siya ng kaluskos ng isang naglalakad sa kawayanan, at lang larawang 70% ng tapos sa isip niya ay biglang naglaho. Nang siya ay tumingala, nakita niya si Genbei na patungo sa templong Kankaiji. Nalaman ng pintor na ang lawang ito ay matagal na sapagkat dito nagpakalunod ang isang anak ni Shiyoda matagal na panahon na ang lumipas. Sinabi ni Genbei na isang araw may dumating na boronchi, iyong nanglalakbay na mag-aawit, at ito ay nakita ng anak ni Shiyoda at umibig na siya rito. Sa unang pagkikita pa lamang at sinabi niyang gusto niyang magpakasal dito at siya ay umiyak, ngunit hindi pumayag ang kanyang ama dahil hindi sapat o hindi raw nararapat sa kanya ang isang boronchi lamang, at pinalayas ang lalaki. Sumunod ang babae at nang makarating siya sa lawang ito ay tumalon siya mula sa natatanaw na punong pino at muling pinasan ni Genbei ang kanyang dala at siya ay lumisan na. Naupo sa kanyang tripod ang pintor at pinag-aralan ang mga bahaging maisasama niya sa kanyang pagpipinta. Naroon ang punong pino, ang kawayan, ang bato at ang lawa. Saglit na napako sa kinatatayuan habang nakatitig sa mukha ng babae. Wala rin siyang kakilos-kilos sa pagkakatayo sa tuktok ng bato. Iyon ay isang katangi-tanging sandali. Biglang tumayo ang pintor, ngunit kasabay nito ay ang pagtalikod niya ng mabilis at biglang nawalan. Malamlam ang sikat ng araw sa mga tuktok ng puno. Kinukulayan nito ang malalaking punong pino at pinagmumukhang higit pa ang pagkaberde ng kawayan at muli siyang naiwang nagtataka. Ika-11 Kabanata. Hindi pinalipas ng pintor ang takip-silim ng tagsibol, kaya lumabas siyang upang maglakad-lakad. Ilang sandali, pinaraanan ng kanyang mga daliri ang nakasulat na mga salita. Bawal magdala ng alak at ng gulay na matapang sa panlasa sa templo. Bigla siyang nakadama ng bugso ng kaligayahan at sinimulan ang pag-akyat. Sa Tristram Shandy, sinabi ni Sterne na walang ibang paraan ang pagsusulat na umaayon sa kagustuhan ng Diyos kundi ang kanyang paraan. Walang balak magpatuloy ang pintor sa pag-akyat kung siya ay mahihirapan. Kapag nakaramdam ng bagyang pagod, hindi na siya magpapatuloy pa. Ngunit pagtapak pa lamang niya sa unang baitang ay nakadama na siya ng pagnanasang tumula. Tahimik niyang pinag-aralan ang kanyang anino. Parang kakatwa at mahiyaga ang pagkaputol nito sa pangatlong baitang. Dahil dito, ipinagpatuloy niya ang pag-akyat. Nakatingala siya sa langit at nakatingin sa mumunting bituing kukuti-kutitap. May pagkamatulain sa tanawing ito at minsan pa siyang nagpatuloy ng paghakbang hanggang sa marating niya ang itaas. Sa pagkakatingala niya mula sa mabatong daan, saglit siyang natangay ng pagmuni-muni. Sa mahiyaing mga bulaklak na ito na waring nakasabog sa buong kalawakan, nakatuon ang kanyang buong pansin sa mga bulaklak. Para sa kanya, wala ni isang dahon ang naroroon, nabuo sa kanyang isip ang sumusunod na taludtod. Sa itaas, ang
ang dating daigdig ng buwan at bituin, ngayon ay magnolia sa aking nalulugan na paningin. Pumasok ang pintor sa Portico Misericordia at noong siya ay nagtaupo, isang kabataang lalaki ang nasa harap niya na siryonin at hinanap niya ang abot. Nagbabasa ang abot nang dumating ang pintor at sila ay nagkwentuhan habang umiinom ng tsaa. At sinabi ng abot na ang tsaa na iyon ay hindi kasing sarap ng tsaang natikman nila sa bahay ni Shioda. Pagkatapos ng kwentuhan nila ay nilisan ng pintor ang Misericordia, hatid ng abot at ni Rionen. Sinilyapan ni Rionen ng pintor at bahagyang ngumiti. Naghiwalay sila pagdating sa tarangkahan. Paglingon ng pintor, natanaw niya sa landas ang dalawang mabilog na anino, isang malaki at isang maliit. Nagpalit sila ng lugar at nawala sa kanyang paningin nang makarating sa Misericordia. 12 kabanata. Nabanggit ng pintor si Oscar Wilde. Sa kanyang pagkakatanda, si Oscar Wilde ang nagsabi na taglay ni Kristo ang ugali ng isang alagad ng sining. Hindi kilala ng pintor si Kristo, ngunit angkop na angkop sa abot ng templong Kan kay G ang gayong deskripsyon. Naniniwala siyang mayroong ngang doktorado sa pagpipinta at nag-aakalang nakakakita sa dilim ang mga kalapati. Sinabi ng pintor na hindi man siya makapinta kahit piraso o hawakan man lamang ang kanyang pinsel, nagiging dakilang pintor na siya. Hindi niya man mapantayan ang pamamaraan ni Michelangelo o ang kausayan ni Raphael, ngunit sa katutubong karakter ng isang alagad ng sining ay hindi siya magpapahuli sa kahit kanino. Nang lumabas sa balkonahe ang pintor, nakita niya si Onami na nakasandal sa shoji, katapat ng kwarto sa unang palapag. Nakalubog ang kanyang baba sa leeg ng kanyang kimono, kaya isang panig lamang ng kanyang mukha ang makikita. Nang tawagin siya ng pintor, nakita niyang ibinaba niya ang kanyang kaliwang kamay na simbilis ng hangin, 2 o 3 beses na may kumislap na parang kidlat sa kanyang dibdib. Nakarinig ang pintor ng lagitik, nawala ang kislap at nakita niya sa kanyang kaliwang kamay ang isang kalubang gawa sa puting kahoy na may isang piye ang haba. Saglit lamang at nawala na siya sa likod ng shoji. Para siyang nakapanood ng maagang pagtatanghal ng kabuki. Ang masusing pagsusuri ng pintor sa kalooban at damdamin ay nag-aangat sa kanya sa karaniwang pintor. Bangamat namumuhay sila sa iisang daigdig, may mga ilang taon nang maitawalag ng pintor ang kanyang sarili sa mga emosyon at relasyon ng tao, at wala na siyang dahilan upang masangkot kahit sa paglalakbay man lamang na ito. Sa talampas, muling natagpuan ng pintor ang isang dating kaibigang noong may 20 taon na ang nakalilipas, ang Queens. Nang mapagmasdan ko ang mga bulaklak nito, unti-unting naglalakbay ang kanyang kamalayan at nakadama siya ng kasiyahan. Minsan pa, dinalaw siya ng inspirasyon upang tumula. Habang nakahiga sa damuhan, binuo niya sa kanyang isip ang mga ideya. Isinulat niya agad ang mga taludtod sa kanyang sketchpad at nang maisulat ang lahat ng ibig niyang isulat, binasa niya ito mula sa simula. Nakasulat ako, ang sabi ng pintor, at siya ay nasiyahang napabuntong hininga. Habang nasa mga Queens ang pintor, nakita niya ang isang babae na si Onami at ang lalaking dati nitong asawa. Nakita niyang lahat ng ginawa ng dalawa at nakita ni Onami ang pintor at tinanong ni Onami ang pintor at sumagot itong nakita niya ang lahat. Nalaman ng pintor na humihingi pala ang lalaki ng pera kay Onami dahil sa sobrang hirap na ng buhay niya at nagbabalak siya pumunta sa Manchuria upang magkaroon ng pera, hanggang sa nakita ng pintor ang isang magandang bahay na pag-aari ng kapatid ni Onami at sila ay nagpunta roon. Halos katanghalian tapat at matindi na ang sikat ng araw sa burol at naglalagos ito sa mga luntiang dahon na ang kaninginan ay tumatawag pansin. Walang ano-ano, nakarinig sila ng malakas na tilaok ng isang katsaw mula sa direksyon ng maliit na bahay.
Tumagilid si Onami at binuksan ng shoji, kaya nalantad ang isang kwartong may sukat na 15 piyer 9. Di nagtagal, may narinig sila mula sa maliit na bahay. Sinundan ito ng mga yabag na tumigil sa kabila ng fusuma sa tapat ng kwarto. Nang mabuksan ang fusuma, isang puting kahoy ng kaluban ang bumagsak sa sahig at nalalagtagan ng banig. Hindi niya alam kung saan sa kanyang obi dumukot ang kamay ni Onami. Ang tanging nakita niya ay ang 3 beses na pagbaliktad ng punyal bago ito walang ingay na gumulong sa banig upang lumapag sa mga paa ni Kyuichi. Malinaw na maluwag ang kaluban dahil habang nasa sahig ito, natamaan ng kaniyang tingin ang tislap ng isang pulgadang malamig na bakal. Ang huling kabanata. Bumaba sila sa Yoshida sakay ng bangka para ihatid si Kyuichi sa istasyon. Bukod kay Kyuichi, kasama rin ang matandang Shiyoda, si Onami, ang kanyang kapatid na lalaki, si Genbei na tagabitbit ng mga maleta, at ang pintor. Ang pintor ay sabit lamang sa kanilang lakad dahil wala namang dahilan para siya ay sumama. Ngunit hindi iyon ang naging dahilan upang siya ay hindi makasama. Ihahatid nila si Kyuichi dahil sa magaganap na digmaan Ruso-Hapones. Si Kyuichi na may nangangamoy ng marka ng kamatayan sa noo ay walang lubay silang tinatangay kasama niya. Kasiyasiya ang maayos na paglalakbay ng bangka hanggang sa humiling si Onami sa pintor na kung maaari ay i-drawing siya habang ang matandang si Shiyoda ay natutulog. Inilabas muna ng pintor ang kanyang sketchpad at isinulat ang mga sumusunod na taludtod. Nilipad ang iyong obing nakalag sa pagkukunwari, hindi sa pagliyag ng tagsibol. Ngalan ng gumawang nakatitik sa seda, tulad ng puso mo'y hindi ko mabasa. Ngunit nang ipakita ito ng pintor ay napahalakhak lamang si Onami at sinabing ayaw niya ng ganito, bagkus isang detalyadong drawing na nagpapakita ng kanyang karakter ang hanap niya. Sumagot ang pintor na gusto siya na sanang siya ay i-drawing ngunit hindi magandang iguhit ang kanyang muka. Di nagtagal, narinig nila ang matinis na tunog ng kampana na ipinaalam ang pagdating ng tren at sabay na tumayo sina Onami at ang pintor. Sumang-ayon naman ang matanda at tumayo na rin at sila ay tumuloy sa plataporma. Maya-maya ay umalis na si Kyuichi at nagpaalam na ang matanda at si Onami. Isang ikot ng mga gulong at si Kyuichi ay mawawala na sa kanilang daigdig. Sinundan ng tingin ni Onami ang tren, ngunit nakapagtataka na ang lumilipad na tingin ni Onami ay nalangkapan ng pakikiisang damdamin na dati wala roon. Iyan! Ngayong naipahayag mo na ang nooy nawawalang damdamin, maganda nang ipinta ka, bulong ng pintor at tinapik siya sa balikat. Nang sandaling iyon, ang larawan sa isip ng pintor ay binigyan niya na ng panghuling hagod. Sa nobelang pinamagatang Tatsulok na Daigdig, isang pintor ang nagpagala-gala sa bundok upang malayang makapag-isip-isip. Nang magpasya siyang tumuloy sa isang otel sa tagong parte ng kabundukan, napalapit siya sa anak ng may-ari. Hindi maalis sa isip ng pintor ang misteryosong pagkatao ni Onami dahil sa trahedyang pumapaligid sa buhay nito. Nais niyang ilarawan ng babae sa kanyang pagpipinta, ngunit parang laging may kulang.